So, click ko lang itong My Savings para makita nyo guys yung history. So, gaya ng sabi ko kanina, daily siya guys. Makita nyo kasi dito, 18 hours ago, kumita tayo ng 14.25. 23 hours ago, 8.49. 1 day ago, 14.25. 1 day ago, 8.49. 2 days ago is 14.25. See all natin. So, makikita nyo guys dyan, October 29, October 28, October 27. Dalawang beses guys, no? Dadagdagan yung ating pera. So, makikita nyo guys. So, for today's video guys, ay share ko sa inyo kung paano nga ba nadadagdagan yung aking pera sa GCash at sa Maya nang wala akong ginagawa guys. So, ibig sabihin, passive income ito, no? So, yung pera natin na nakalagay sa GCash or sa Maya or sa PayMaya ay dadami nang wala kayong ginagawa. So, sa video na to ay tuturo ko yan guys kung paano nyo nga ba yan gagawin. Kaya I highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo at huwag na huwag kayong mag-skip. At syempre, dapat meron kayong Maya at GCash sa inyong cellphone. Kung wala pa yan guys, syempre panoodin nyo pa rin ito ng mabuti. So ngayon guys, unahin muna natin yung Maya. So ayan guys, so as you can see, andito na po tayo sa application ng Maya. At may kita nyo dito, meron po tayo dito 110,650.71 pesos. At may kita nyo dito guys, ay nasa savings ako. So wala ako sa wallet guys, no? So nasa savings tayo guys, no? So gaya ng sabi ko kanina, papaano yung pera natin dito sa Maya ay dadami nang wala tayong ginagawa. So, ang tawag dito guys is investment. So, naglalagay ka ng pera guys, wala ka nang gagawin na dito, kundi yung pera mo ay kusa siyang nadadagdagan daily. Ha? Pwede ba yun? Daily nadadagdagan ng pera mo dito sa Maya nang wala kang ginagawa? Yes, pwede yan guys, no? Kaya papaliwanag ko sa inyo na mabuti kung paano nga ba yan. Kaya manood kayo ng mabuti dito. So, kung wala ka pang Maya, mamaya ka na mag-install. Panoodin mo muna ito na mabuti kung paano nga ba kumita dito sa Maya savings ng daily. So, ibig sabihin, araw-araw guys, kikita ka dito sa Maya. Nang wala kang ginagawa, inuulit ko, lalagyan mo lang yung pera mo dito. Imagine, kung sakalagan siya guys, naglagay ka ng pera, and then kinabukasan, sabihin na natin, naglagay ka ng 5 pesos, kinabukasan, naging 5.50 pesos, o diba? Nagkaroon ng 50 cents, no? Or pwedeng after 1 week, naging 6 pesos yung 5 pesos mo sa alkansya. So, pwede ba mangyari yun nang hindi mo dinadagdagan? Hindi. So, dito guys, sa Maya, dadami yung pera mo kahit wala kang ginagawa. So, nakalagay lang yung pera mo dun sa Maya, dadagdagan siya. So, paano nga ba yan? So, kailangan mo lang gawin dito guys is maglagay ka ng pera sa wallet mo. So, as you can see, meron tayong pera sa wallet, ilagay mo lang yan sa savings. Ang kailangan mo lang gawin ay click mo yung deposit and then proceed ka na sa paglalagay ng pera or paglalagay ng savings mo. So, pag nalagay mo na yung pera sa savings mo guys, as you can see, ito yung savings natin, my savings, 10.0% ang nadadagdag sa atin. So, imagine, kumikita tayo ng ganyang halaga monthly nang wala tayong ginagawa, no? So, ang tawag dyan guys is investment. Na wala ang ginagawa, talagang passive na passive lang talaga siya. Ayan, interest earned this month, 560.05 pesos. So, balik tayo guys. So, click ko lang itong My Savings para makita nyo guys yung history. So, gaya ng sabi ko kanina, daily siya guys. Makita nyo kasi dito, 18 hours ago, kumita tayo ng 14.25. 23 hours ago, 8.49. 1 day ago, 14.25. 1 day ago, 8.49. 2 days ago is 14.25. See all natin. So, makikita nyo guys dyan, October 29, October 28, October 27. Dalawang beses guys, no? Dadagdagan yung ating pera. So, makikita nyo guys, daily, parang lumalabas nasa 24 to 25 pesos daily. Yan. Gaya na sabi ko kanina, mas mataas yung interest rate, mas mataas yung ating kikitain. So, sa halaga natin na, actually, yung nilagay ko dito guys, nasa 100,000 or less than, at naging 10,000 na nga mahigit yung ating kinita dito, no? Kasi, daily ba naman, monthly ba naman, meron tayong 560 pesos. So, lalagay ka lang dyan, and then, kusa na nadadagdagan siya. Wala ka na ginagawa guys. So, ang tanong, paano mo siya makukuha? Basically, kailangan mo lang i-click yung transfer, papalik naman yan dun sa wallet mo guys. Pabalik na yan dito sa wallet.
So, ganun lang ang gagawin mo guys. Pero as of now, ako, hindi ko pa siya ginagawa. Kasi yung pera na to guys is pera for investment. So, nilalagay ko lang siya dyan guys para palaki ng palaki. Ang kinagandaan dito sa Maya guys, pwede mo makuha yung pera mo ng mas mabilis. Hindi katulad sa iba, kunyari sa bangko, time deposit. Pag naka-time deposit, hindi mo naman agad-agad makukuha yung pera mo dyan. So, dito, mabilis mo makukuha. Lipat mo lang na i-transfer mo lang papunta sa wallet, pwede mo na siya magamit. So, ganun lang kadali guys ang pag-invest dito sa Maya. So, ibig sabihin dito guys, yung pera mo nadadagdagan nang wala kang ginagawa. So, walang kinalaman guys yung mga stock market, walang kinalaman yung stock exchange, no, walang kinalaman ekonomiya ng bansa para tumaas yung mga percentage dito guys, no. So, tataas siya kapag na-boost mo siya. So, tataas siya kapag nagawa mo yung mga task dito. So, basically, ganun po ang pag-i-invest dito sa Maya. Sobrang easy, sobrang dali nga, so, and very basic guys. Lagay mo lang yung pera mo, dagdagan na siya. So, sa pag-create na account ng Maya, yung installer nito guys ay nasa description po ng video na to. So, yung pangalawa naman guys is sa GCash. Gaya ng sabi ko nga kanina guys, no, meron tayong Maya at meron din tayong GCash. So, magkaiba sila ng way. Click mo naman itong G-Invest guys. Ibagkaiba sila ng way guys, pero parehas naman nadadagdagan ng pera mo. Kung sa Maya, daily nadadagdagan ng pera mo at depende sa paggamit mo or paano mo siya mapapalaki, mapapaboost. Dito naman guys is depende naman sa ekonomiya ng bansa, stock exchange, sa global market, no, at marami pang factor paano madadagdagan ng pera mo. So, click mo lang itong G-Funds. Yan. So, makikita nyo dito guys, meron akong G-Funds na worth is 113,888.89 pesos. So, dito ako naka-invest guys sa BPI, IMI, Atram, and then Atram. So, makikita nyo ito yung pinakamalaki, 65. Yan. So, sa paggagawa ng account dito sa G-Invest guys, ay meron muna silang papasagutan sa inyo. Basic na pagtatanong guys. Kunyari, anong malalaman nila guys kung anong risk appetite mo. Ano ibig sabihin ng risk appetite? So, malalaman nila dyan guys kung gaano ka ba ka-risk taker sa pag-invest. Safe ka lang ba? Gusto mo talagang sure na sure kang kikita sa investment mo. Kasi kapag low risk guys, mas maliit lang kinikita kasi low lang yung risk. Pero pag high risk guys, kadalasan mas malaki rin yung income, no? So kung gusto niyo mas malaking income, dapat handa rin kayo mag-risk talaga. So makita niyo dito, moderately aggressive ako. So ibig sabihin, may pagka-risk taker ako pero moderate lang. Hindi tayo masyado aggressive. So makita niyo dito guys, meron tayong tatlong investment na lang, no? Hindi na ako nag-invest sa marami. So, nag-start tayo, naglagay tayo ng 5,000 pesos. Nagdagdagan ng 5, so 10 na. Additional 10, 20, 25, 35, 45, 50, 100, 110, and then, nag-withdraw tayo guys ng 5,000. So, kung 110 minus 5,000, 105,000. So, ulitin ko nga ulit. 5,000, 10,000, 20,000, 25, 35, 45, 50, 100, 110. So, minus 5, 105. Pero makikita nyo dito guys, ang ano natin dito is nasa 113. So, kung 110, tumubo tayo ng mga nasa 8,000 pesos. So, 8,000 pesos guys. Tignan natin. Transaction history, kailan tayo naglagay? 2021. Ayan, yung unang nilagay natin is more on 2021. Ayan, 2021. November, July hanggang November 2021. 2024 na ngayon guys. So, ibig sabihin, sa loob lamang ng 21 o 22, 23, 24, 3 years guys, kumita tayo ng ganyang halaga. So, depende pa rin yan guys. Dito kasi sa G-Funds, depende yan sa inyo. So, ibig sabihin, babantayan nyo rin to. Bibili kayo kapag tingin yung gusto nyo bumili, no? Magsasell naman kayo pag tumaas naman yung market. So, ano ibig sabihin nito? Click ko itong my investment guys. Ayan. Makita nyo dito guys, ang taas. No, 47% ang tinaas, 25%, 24%. Apat pala yung aking mga na-investan dito.
So, may kita nyo dito, dividend paying to. Itong pinakamataas na nakalagay tayo, dividend paying. So, ibig sabihin, nagbabayad siya sa atin monthly ng dividend. So, kahit anong mangyari guys, meron tayong matatanggap monthly dito. Sa, ayan, check natin sa BPI, IMI. Ayan, so ito yung huling-huling dividend natin guys sa ALFM Mutual Funds. Dividend nito guys, notice, October 2024. Ayan yan. ALFM Global Multi-Asset. Ang natanggap natin guys ay nasa 310.64 pesos noong October 15. So ito naman September guys. So monthly yan guys eh. O ito naman August. So monthly guys, nakakatanggap ako ng more than 300 pesos. So 2021 guys, sabihin na natin 300 pesos a month. 2021, 2022, 23, 24. So 3 years na tayo guys. So let's say 3 years. Example na lang. 3 years times 12 kasi 12 months and then times 3. So meron akong 10,800 pesos na kinita galing po sa dividend, no? Dahil lang po yan sa dividend. So gaya ng sabi ko sa intro natin kanina or sa umpisa na video na to, kumikita yung pera nang wala naman tayong ginagawa na. So ibig sabihin, nadadagdagan yung pera nang wala tayong dinadagdag na. So hindi na ako naglalagay dito guys, hinahayaan ko na lang yung pera na magpadami gamit yung sarili nila, no? So ganun lang siya kadali guys. So sa GFunds at sa Maya, nasa sa inyo yan guys. Basta ang importante, naglalagay tayo ng pera dito, pinag-aaralan natin mabuti paano madadagdagan yung ating pera dito. So nakita nyo naman kanina, pwede nyo panoodin ulit ito guys kung medyo nalilito kayo, no? Kung paano nadagdagan yung aking nilagay na pera sa Maya at sa GCash nang wala tayong ginagawa. Hinahayaan lang natin mag-multiply siya or madagdagan siya na madagdagan. So, sa loob ng mga 3 years, 4 years, so basically parang kumita na tayo ng mahigit 20-30,000 pesos. Mga ganyan guys. No, nang wala akong ginagawa guys, not bad, di ba? Wala naman tayong ginawa eh. Naglagay lang tayo dun. So, yun lamang guys, para po sa video na to. So, sa installer po ng Maya GCash, check nyo lang po yan sa description ng video na to. So, yun lamang guys, maraming salamat muli at God bless. Appear.